Sir Bad, si Dan Fernandez, nahuli na Neses din. Hindi naman ako naniniwala dyan. Di na kayo aabot sa birada. Hindi po ako kasama ngayon. Pahinga po ako ngayon. Parang walang pinag-aralan si Risa. Ang hirap sa hindi abogado, nagmumukhang tanga. Lapit na 2 p.m. Boss Bats, paano sisiraan si Risa? Sirang-sira na siya. Boss, may kaso ba yung nagbayad ng testigo? Correct. Yan may mga kaso talaga yan. Kaya dapat yan matanggal na pag yan napatunayan na ikaw na siya ay nagmamanipulate ng mga testigo. Hindi ko alam kung may magsasampa po ng sa ethics committee. Napag-initan si Eden ng PCO kasi lumabag daw sa protocol ng mga Malacanang press. Tinanggal kasi mahirap sagutin ang mga tanong niya kay Auntie Claire. Yan po, pagpapakita po, na may gusto nila ng censorship. Pati tanong, hindi na, ayan po, hindi na po nagpapakalat. Tatanungin ka na. Wala pong sinabi, wala pong, eto, teka lang muna. Anong tawag dito? Ipagpapauna ko lang, hindi ko pa po alam tong balita. Sinasabi nyo lang. Pero kung totoo po yan, si Eden po, nakikita natin, nagtatanong. No? Alam nyo po ba ibig sabihin na nagtatanong? Hindi po siya nag-state ng facts. Nagtatanong at ang tinatanong niya ay kaharap niya. Alam niyo yun? Kaharap mo yung tinatanong mo. So, kung may mali siya man yung tanong, pwedeng sagutin niya ng harap-harapan. Ngayon, kung yan ang magiging dahilan para tanggalin siya sa press corps, anong uri yung pinapakita natin sa tao? Hindi na po itong mga statement, hindi na po itong mga salita. Kasi ang malayang pamamahayag po, kinokontra mo eh. May karapatan kang kumontra eh. Yan po ang demokrasya, ganyan po ang freedom and democracy. No? May karapatan kang kumontra at pinangangalagaan niya ng batas. Ito pong kay Eden po, hindi po ito pahayag ng pagkontra. Ang alam ko sa Malacanang press corps, lahat sila nagtatanong. Kaya aalamin ko po yung balita na yan. Kung totoo po yan. Kasi po kami nagpapahayag ng pagkontra eh. At yung po ginagarantihan na sa ligang batas. Pwede kang kumontra. Ang bawal po yung manawagan ka na ibagsak. Yun, bawal talaga yun. Pero yung kukontrahin mo lang yung mga nagaganap, karapatan mo yan. Ngayon, hindi nga siya kumukontra, nagtatanong eh. Paano sisiraan si Risa yan? Boss, relax lang boss Bads, yaan mo. Halata naman Risa huli na, pero di kulong. Ticket po ng laban ni Pacquiao. Oy, may nagpakape rin. Thank you very much. Siyempre, unahin natin to. Ka-eskwela. CA 6 pesos. Canadian dollars. Sino ba to nagpakape? Si Ka-eskwela. Maraming salamat, Ka-eskwela. At saka meron pa. Si Noel Abalos. Nagbigay ng number si Auntie Claire sa cleared na barangay sa drugs. Hinanapan ni Eden Santos ng isang barangay na sample na malinis. Walang maibigay. Biro mo, tinanong lang pala. Maraming salamat sa iyo, Noel Abalos. Ganyan kasi ang Marcos admin diktador, ayaw nila na natatanong. Tanong lang yun eh. Alam ko sa mga Malacanang press corps, nagtatanong lang sila. Paano pa pag nagpahayag? Lahat na kinasuhan ng senadora ay dapat mag-file din ng kaso of perjury laban sa senadora. Kunin nilang private prosecutor, si Attorney Topacio. Mahal po si Attorney Topacio. Akala nyo kasi, yun po yung problema mga nag-uutos sa amin na may mga nag-uutos po sa akin na ba't hindi mo sampahan ng reklamo? Ba't hindi? Mahal po mahal po magkaso.
Boss Buds, malabo makala. Si Tatay Digong, bad news po. Alam mo, yung mga negative na tao, ganyan talaga isipin. Kami po, very positive kami na makakalaya din. Kung hindi man makalaya, sabi niya nga, destiny niya yan. Pero hindi po kami manghihikayat na mag-isip po ng negatibo. Kung yung pamilya nga, very positive eh. Kaya natanggal si Eden Boss Badong. Yun pala. Philippines, USEC spokesperson ang Claire Castro, Oplok. Ayon kay Auntie Claire, nag-request na sila sa Net25 para maalis sa PCO Malacanang press corps. Tawan-tawa nga ako, boss, kasi nakita ko yung unang reaction niya, tas sinama daw sa mga kinasuhan. Gigil na gigil si Libayan. Paano, kahit ako manggigigil eh, di ba? Nangyari na sa akin yan eh. Yung hindi po sa kaso-kaso, yung pinagtatanggol mo na sa'yo pa nagalit. Magagalit ka talaga doon pag pinagtatanggol ka na tapos sinama ka pa sa kaso. Sa vlog ni Mr. Hill Bautista, pwede daw makakalaya si Tatay Digong ngayong buwan. Hanggat BBM ang nasa Malacanang, ala tayo maasahan batas na patas. Patas naman po yung batas, yung yung pag-interpret sa batas ang di. Jennifer Lu Guaishu. Thank you very much, Jennifer. Yan. Gawin na natin to si Jennifer na moderator. Hanggang alas 2 lang tayo para sa Birada Aguila, lipat na tayo. Okay, bakit di na lang idemanda ni Isko yung dinadakdak niya sa kanyang talumpati? Hindi ba yun yung tamang venue sa husgado? Sa ombudsman o sa tamang agency na reklamo? Panalo na siya, ano pa ba? No comment po ako riyan, hindi ko po alam yung sinasabi nyo. Ang binabalita ko po yung lumilinis po yung Maynila. Yan yung problema ko sa meron naman kasing mga kasalanan na hindi naman po pwedeng idemanda. Halimbawa, ang narinig ko may utang. May utang yung City Hall sa mga tagalinis. Kaya hindi naglilinis. Lulutasin mo lang yun. Hindi mo po pwedeng idemanda. Ano po idedemanda nyo ron kung may utang? Pero na lang kung sinabi niya na ninakaw. Di ba? Ang naririnig ko na sinabi niya sa mga media, may utang na 900 million. May utang sa pulis. Ano pong idedemanda nyo kung may utang? Di mo ba? Yun po yun. Kaya hindi ko po makita kung saan po yung dapat magdemanda doon. May nakita kang problema, lulutasin mo. Pero sasabihin mo yung problema para alam ng tao na nilulutas mo. Recognition po ng problema yung pinakamalaki. Kung alam mo yung problema, alam mo yung lulutasin mo. Okay. Si Risa, di makasagot paano nakidnap si Michael gayong nasa custody niya pala. KND. Next week, makakalaya na si Tatay Diggs. Sana, hopefully. Basta ang alam natin, si Badong, Sir Badong, magkaiba si Risa at Yorme. Ang layo naman ni Risa kay Yorme. Yung sinasabi ko pong dalawang nagpapapogi, si BBM tsaka si Yorme. Leoncio, sana'y magdilang anghel ka. Boss Buds, mga tauhan or malapit kay Kong Chua yung mga pinangalanan ni Yorme na nag-cash advance noong nakarang eleksyon ng around 2 billion, 2.4. Hindi ko na po alam yung detalye na yan. Hindi naman po namin sabi ko nga sa inyo, hindi naman po ako isko niyan. Natutuwa po ako sa nangyayari sa Maynila. Hindi po ako local hindi po ako pan-local. Yan po ang problema pag pinakailaman ko yan. Ang naririnig ko lang, may utang na putya, nasa media po yun.
Hanggang doon lang po ako sa may media. Yung po mga ganyan na mga advance. Kayo na mga taga Maynila nakakaalam yan. Kasi marami po sa ating nanonood, may kaidaran ko eh. Hindi po automatic. Correct, may tamang panahon sa demanda. Kayo na lang po yan. Umikot si Isko pa, pero magaling magtrabaho. Di si BBM, maglustay ng pera ng bayan, magsaya. Wala nagawa sa bayan. Anong gagawin nyo after ng vlogs nyo, Kuya Buds? Manunood po ako ng Birada Agila. Mag-likes po tayo. Yan. Badong, ang saya ng banding nyo kaya ni Kapel everyday naman. Wala kaming pinalalagpas na vlog nyo. Birada Agila, Solid DDS. Samahang Day 17. Si Ma'am Emma. Si Ma'am Emma, kita mo, binati kita sa Birada. Boss, dati binira mo si Yorme, gagawing dekorasyon ng barko ng China. Talagang ganun ang buhay. Pucha, anti-Duterte siya nun. Kalaban siya ni Bibi Sara eh. Basta pag bumira sa Duterte, banata natin yan. Walang permanent na kaaway at kaibigan sa politika. Correct. Nakita nyo naman, si Bibi Sara nga, tsaka si Yorme eh. Magkasama sa entablado eh. Ako po, supporter lang po ako ng mga Duterte. Hindi po ako nagpapasya. Cora Amores, uy, nakaabot ako. Tama, nakaabot ka ng ilang minuto. Badong, pasensya na. Saan yung ano mo, Cora? Saan ka gumagala ngayon? Badong, pasensya na kung nakadalawa na ako. Pinarinig ko nga sa mga anak ko. Natutuwa sila dahil binati mo ako. Iyan. Laking pagsisisi ko kasi Yorme na ako dati, lumipat pa ako kay BBM. Nag-like na ako, Boss Buds. Ako wala po akong pagsisisi. Hindi ko po pinagsisihan. Talagang ganun eh. Alam niyo po, hindi naman tayo may gawa nun eh. Kasalanan mo ba nung pinangako ni BBM na itutuloy niya yung mga ginawa ni Digong? Pucha, kung kasalanan nyo yun, wala, lusot talaga sila. Yan po yung victim blaming. Tayo na nga biktima, tayo pa may kasalanan. Hindi po natin, huwag nyo pong isipin na kasalanan nyo yun. Hindi nyo po kasalanan na hindi siya tumupad sa pinangako niya sa atin. No? Ang ganda ng pangako eh. Itutuloy ko ang mga ginawa ni Tatay Digong. Bakit hindi mo iboboto? Nung binoto mo na, biktima tayo. Huwag nyo pong sisihin yung sarili nyo. Hindi kayo may kasalanan, siya ang hindi tumupad. Paano tayo magiging may kasalanan siya yung hindi tumupad? Ikaw, may nagawa ka ba? Ako ba tinatanong mo kung may nagawa? Ito po ang ginagawa ko araw-araw. Nagbablog po ako. At dahil po sa pagbablog namin, mas marami po kaming ito po trabaho namin. Kasi karamihan po ng binablog namin, halos hindi na po ito binabalita ng mainstream media. May nagawa po ba ako? Meron! Kahit po maliit lang po yung bilang na nanonood sa akin. Kahit papano, nakakapag-share po ako ng kaalaman na itinatago ng mainstream media sa atin. Kaya wag niyo po kaming tawaran, kaming mga vlogger. Hindi po kami nakapagpatayo ng City Hall, hindi po kami nakapagpaayos ng mga kalye. Pero yung mga sinasabi po namin, no, kami po ang nagbibigay ng linaw. No, kami po yung nagbibigay ng linaw sa mga pinalalabo ng mainstream media. Hindi po kami makikipagpaligsahan sa inyo na ano ba nagawa mo. Marami po kaming ginagawa. Yung dakdak namin na to, may papel po to sa mundo. Budol talaga yan si Marcos. Boss Buds, bobo talaga si Risa. Hindi niya alam kung sino ang nagtanggol
sa kanya? Day off ba yung scriptwriter niya noong nagdemanda siya? Para may masabi lang sa SONA. Pagtapos ng SONA, walay na, nga again, strategy moves, bulok, pakitang tao, down. Obvious naman po sila, Sir Badong. God bless, Sir B. Sir Bads, hindi ko po alam kung paano magpapaturo sa anak ko. Ayan po, hanapin niyo po riyan sa baba. May dollar sign po dyan sa tinataypan ninyo ng message. May dollar sign dyan, pindutin mo lang yun. Dagdagan nyo yung likes natin. Dagdag ng likes. Untitled, mauna ka magbigti, adik ang animal ka. Natumbok mo, sir. Ala na, tapos na, nabudol na tayo, kasama na kami. Kaya nga po, kaya wag nyo po sisihin ang sarili nyo. Tama, di natin kasalanan. My husband was laughing at me. Imagine, nagkakagastos pa ako sa t-shirt, stickers, tapis, visit, nabudol ako. Wag po natin sisihin ang sarili natin. Yan po maging tamang leksyon po sa atin yan. No? Ang ano po yung leksyon na natutunan ko dyan? Si Marcos never niya pong kinundina yung ginawa ng kanyang ama. So kung sa tingin niya, yung ginawa ng kanyang tatay na 20 taon na naging diktador ay tama sa tingin niya. Doon, yun ang numero unong budol sa utak ko eh. Kahit kailan ba nagsalita ng masama yung si BBM sa kanyang tatay? Hindi. Actually, idol niya eh. Di ba?